Pinuna naman ng ilang mga senador ang paggamit ng mga wiretap na impormasyon sa narco list o listahan ng mga opisyal ng gobyerno at mga personalidad na sangkot sa iligal na droga. Sa susunod na linggo, ilalabas ng gobyerno ang narco list 2 buwan bago ang halalan. Sinabi ni Senador Ping Lacson na banggit noon ng Malacanang na ang impormasyon sa naturang listahan ay galing sa pag-wiretap ng ibang bansa. Anya, katanggap-tanggap ito kung may judicial authorization. Pero kung wala, tila kinukonsinti na rin daw ng gobyerno ang wiretapping na isang iligal na gawain. Para naman kay Senador Franklin Drilon, walang silbi ang wiretap information dahil iligal itong nakuha at hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Sal Panelo na bagamat iligal ang wiretapping sa bansa, walang masama at dapat magpasalamat pa nga sa anumang natatanggap na impormasyon mula sa ibang bansa hinggil sa kriminal na gawain dito sa Pilipinas. Kakausapin natin ngayon sa linya ng ating telepono si Spokesperson Sal Panelo. Magandang umaga sa inyo, sir. Good morning, Jerry. Pakilinaw nga po sa amin, Secretary Panelo, kayo po ay isang abogado, no? Kapag legal ang pag-wiretap sa ibang bansa, pwede ba itong gamitin sa Pilipinas bilang ebidensya? No, I said already kahapon pa na hindi po pwedeng gamitin. Inadmissible in evidence yan. Malinaw naman sinabi ko yan. Ang sinasabi ko lang, kung yung mga ibang bansa ay magbigay sa atin ng impormasyon, we can use it as a lead. Kasi tanda mo na worldwide ang terrorism saka narco. Diba? At nakasalalay dyan ang survival ng isang bansa. Kung dumating sa atin, thrown into our lap, voluntarily, na nabigyan tayo, we can use that as a lead. Pero as a matter of policy, hindi yung illegal na wiretapping, hindi ubre yun unless na mayroong authorization ng hukuman. Ang sinasabi ko lang, kung it's a matter of survival at napunta sa ating binigay sa harapan natin, hindi naman natin hinihingi, pwede natin gamitin ang lead para makuha natin kung sino yung kalaban ng Estado. Yun ang sinasabi ko. Hindi yung as a matter of policy, tatanggapin natin na hindi ganoon. Pero kung lead po ito, kung gagamiting lead, sapat na ba yung dahilan na yon na ito ay isang lead para ilabas ang listahan sa publiko? No, but I'm not even referring to the list. Ang sinasabi ko, my statement yesterday was general. Ang sinasabi ko, merong mga pamamaraan ng pagkuha ng mga impormasyon. Isa doon, sabi ko, yung high-tech technology on surveillance. Pero ngayon po, tinatanong namin kayo, sa tingin nyo ba this is enough basis to release it, para ilabas ito mga... But that is not the basis for the release. The basis for the release is the fact that itong mga involved dito ay binibigyan ng risk ang ating bansa na masira. In other words, as against the individual right of these suspected criminals with that of the national interest, public safety, mas magti-prevail yung public safety. So, ibig niyo sabihin, pwedeng isakripisyo. Sandali lang. Go ahead, sir. Unang-una kasi, yung mga kandidatong yan, when they run for public office, binuksan nila ang mga sarili nila for expose, criticism. Kasi kandidato ka, alam mo na involved ka dyan sa drugs. Most likely, malalaman ang mga tao naman sa lugar mo. May mga nakakaalam. In other words, hindi nila pa pwede sabihin na sinisira mo yung aking karapatan. Sinira mo na nga yung karapatan mo from the very beginning because you involve yourself in criminal activity. Na hindi pa napapatunayan, sir, in the court of law, no? With this list, at least, no? Oo nga, pero sinasabi ko na nga na habang totoo na may karapatan ng isang tao, mas higher ang interest doon sa interest ng bansa. Okay, sa ibang aspeto naman po, sabi ni Senador Panfilo Lacson, the fact that foreign countries are wiretapping the Philippines or Filipino officials, yun daw po ay nakakabahala in itself. Ay, hindi naman tayo papayag na mag-wiretap tayo. Ang sinasabi ko lang, kung in the course ng kooperasyon ng iba't ibang bansa, nagkaroon tayo ng informasyon. Halimbawa, isang terorista at sinabi sa atin, yan, terorista yan, na alam namin.
bakit natin hindi gagamitin? In other words, pag na-identify ng isang terorista, o hindi pwede na natin i-surveillance, yan ang ibig ko sabihin. Hindi yung, But aren't you hindi bothered yung- by the fact that other countries are wiretapping, no? Some aspects of Philippine communication? We are bothered by anything that will intrude into our sovereignty. Pero kung ang sinasabi ko, kung in the course ng kooperasyon ng mga bansa, ay nabigyan tayo ng informasyon on a particular terrorist, for instance, o a drug lord, bakit naman hindi natin gagamitin yung informasyon? Hindi naman natin hiningi. Napunta lang sa atin. So, pwede natin gawing lead, para masurveillance mo na yung tao yan. Okay. Speaker Sal Panelo, maraming salamat po sa inyo, ang spokesperson ng Malacanang.